Huwag kang magmagata. Pag hindi mo, magstay ka lang dun sa trabaho mo. Okay. 4-5 each lang. 4-5 each lang. 35,000 yung hawak mo eh. Saan napunta yung 30,000? Yan yung magandang tanong. Yan. So, would you say na napabayaan mo yung negosyo mo? Napabayaan. Ito, para sa mga balak magnegosyo, matututo na sila. Diskarte ka eh. Kaya mo bumenta ng 100 cups of milk tea a day. Bakit di mo siya pinagpatuloy? Naisip mo bang tumigil? Alright, everybody. Welcome back to our podcast, of course, dito sa Flip Talk. And, syempre, exciting tong ano na to. This is different from the others episodes na nagawa natin dahil ang makakausap natin ngayon, sobrang henyo nito. Talagang marami tayong mapupulot. No? Talagang pinaghandaan ko talaga to. Kasi yung suot ko nung pangalawang episode hanggang third episode, ito lang. Ayan. Talagang pinaghandaan ko talaga to. Kasi exciting to. This is different and I'm also excited kasi hindi ko alam kung ano yung mga sasabihin niya. Yeah. Malalaman natin pag nag-usap na tayo. So guys, huwag na natin patagalin pa ang isa sa mga una kong naging kaibigan during Mavs Phenomenal Basketball Days namin. Pandemic pa lang yun. Oo, no? So, guys, let us all welcome Kim De Leon. Yan. A.K.A. Giraffe. Ako, isa sa kasama ni Kay din sa mga kalokohan niya dati. Yan. Ito, direkta agad. Mali. Okay, Boss Kim. Ano bang gusto mo tawag sa'yo? Okay na Kim na lang. Kim na lang. Okay, Kim. Yan. Kim, kamusta ka naman? Doing good kasi syempre dito na ako sa era ko na bit-bit ko na yung sarili kong betlog. May filter ba dito? Wala. Pwede. Okay. Pwede ka dito kahit anong gusto mong gawin. Okay, so mamaya na natin puntahan yan yung bit-bit mo yung sarili mo. Ayan. Hindi ka na sabihin yung mo na kasunod. Kim, bago tayo nagkakilala, sino ba si Kim De Leon? Ayan. Kim, saka anong ginagawa mo before ka bago kita nakilala? Yun na lang. Ang ginagawa ko. Kasi syempre sa'yo, di ba, pandemic days yun. Pandemic ako. Pandemic days kasi, nung mga unang 3 buwan dun sa QC sa Mavs, di ba, yun yung dumating ka, wala ako. Ang ginagawa ko nun is, syempre, naiwalay ako kay Coach Mav. So, mas pinili ko sumama sa family ko that time. Kasi pandemic eh. Ang ginagawa ko nun, dideliver akong gulay, nagbubot akong carpet. Yung mga kasabayan ko nun, syempre, yung mga nagbubuhat ng carpet, parang hindi ko rin naman katulad. Yung iba, parang talagang bigay na mulat. Nagbubuhat ng carpet? Sa nilalagay namin sa bodega. Okay. Parang na-offer sa akin that time ng kaibigan ko na merong bubuhating carpet sa container truck. Malaki yun, di ba? Okay. 500 per day yun. Okay. So, before ka napasok sa pagbubuhat ng carpet, yung mga ganyang klaseng trabaho, nakapagtapos ka ba ng pag-aaral? Graduate ako ng Comsci sa CEU Makati. Wow. Wala pa na, sige. Bira yan, boss. Diba? So, Comsci. Okay. Na-practice mo ba tong course mo? Actually, nag-work ka related sa course na natapos mo? Isang buwan sa UP Town. Nag-ako doon. Nag-tech support ako doon. Nag-tech support ka? Oo. Sa would you mind saying the company's name? Sige. Geely. Sa Geely ako. Sa Geely ka? Yung sasakyan? Sasakyan. Okay. Geely. So, 1 month ka nagtrabaho sa Geely? 1 month. Oo. Bakit 1 month lang? Kasi that time, hindi ka na pumasok? Hindi kasi yung bahay ko sa Parañaque. So yung trabaho ko sa UP Town, sa Katipunan. Okay. So ang pasok ko is 10 a.m. tapos ang out ko is 10 p.m. 10 a.m. to 10 p.m.? Oo. Ang tagal nun. Parang umuwi ako para umalis. Parang minimum ba ang bayad sa'yo doon? Naman. 1 trip per day siya eh. 1 trip per day. So ang kinikita mo nun, i-compute mo? Siguro mga 39K a month. 39K? 39,000? Magkano pamasahe mo? Ako rin parang siguro mga pamasahe ko, balikan. Nasa 300 yun. 300. Okay. Tapos ang pagkain ko, 2.5. So, kulang pa yung kinikita ko sa isang araw. Joke lang. Pero legit yan, mga real talk yun, ha? Palugay pa, Kasi sa UP Town, paglabas ko, naghanap ako karinderya. So, wala naman. So, mga kinakain ako, mga restaurant. So, technically, 1 month ka nagtrabaho sa Geely, I would say, hindi para sa'yo yan. Hindi. Kasi
lamang pa yung ano ko wala akong ginagawa na nagtatrabaho. Kasi bilang tech support doon sa yung experience ko parang syempre pag tech support ka, nag-aabang ka ng sira. Walang kailangan ng tech support. Oo, wala. So meron pang time doon na na pumasok ako ng sobrang aga, na tinulungan ko yung nagse-set up ng sasakyan. 'Di ba yung mga sasakyan, lalagyan mo yung battery, ganyan, bubuksan mo yung para makita yung yung So tumulong ka rin doon. Tumulong ako. So unang best kong tumulong, inangat niya yung wiper, 'di ba? Pag inangat mo yung wiper, tapos inangat mo yung hood, di pwede yun, 'di ba? So ako si tanga, pag angat ko nung hood, sabi ko, parang ayaw masagad ng hood. Yung pala yung wiper, bali. Nabali yung wiper. Wait. So, hindi mo trabaho yun? Hindi ko trabaho, pero... Nagkusang loob ka para tumulong? Oo, kasi pumasok ko naka-permission ka pa. Kasi ang bala ko dapat, papasok ko ng maga para doon ako iidlit. Anong mo doon? Ano natutunan mo sa senaryo na yun? Huwag kang magmagata. Pag hindi mo, magstay ka lang dun sa trabaho mo. Okay. So, kasi yun nga yung time na, di ba, pag yung, bali yung binera mo yun. Tinawagan ko, kuya, halika dito. Tapos may gas-gas. So, ang ginawa niya, block yung wiper. Nilagyan namin tayo, block yung gas-gas. Tapos, binalik namin ng ganun. So, hindi nahalata? Hindi nahalata. Nagawa mo ng paraan? Nagawa ng paraan. Kala ko kasi, yung kikitain ko doon, baka doon mapunta. Hindi pa ka namibenta yung sasakyan, sira na. Oo, sira na. Okay, so after Geely, 1 month ka nagtrabaho doon, hindi para sa'yo yun. Anong ginawa mo na after mo? So yun na, doon na pumasok yung influensya. Kasi starting pa lang si Coach mag-vlog nun Okay. So sabi niya sa akin, sinama niya ako one time sa vlog niya. Siguro college pa ako nun Tapos nakitaan ako ng potential ng mga tao na yun. Si Coach Mab, wait lang, kababata mo? Kababata si Coach. Ilan taon ka nun nung kilala mo si Coach? Ako nun, 6 years old. 6 years old ka pa lang, kaibigan mo na si kasi Coach Mab. Kasi kapitbahay ko siya Okay. Tapos yung mga tito ko, friend niya talaga din. So talagang kababata mo talaga si Coach. Kababata Long time friend mo na talaga siya. So pumasok ka sa basketball ngayon sa training camp ni Coach Mab. Sa grupo niya. Hindi, I mean, sabi mo 'di ba nakilala mo siya after mo mag-work sa GD. Parang Hindi, yung influensya. Hindi, nung sa school ko pa lang, nagte-training camp na kami nila Coach. Okay. Oo. So nag-aaral ka pa lang, nagte-training ka na ng basketball kay Coach. Oo, yun. Tapos nagtuturo na rin ako that time. Nagtuturo ka na rin? Tuwing summer, nagtuturo kami. So parang racket mo yun? Racket ko yun. Okay. And then, fast forward tayo. Bago mag-pandemic, nagkaroon ka ba ng ibang business? Nagtrabaho ka ba ulit? Ano nang ginawa mo? Nung time, yun yung sinasabi ko sa'yo, after ko ng Geely, na influensya ako ni Coach Mab mag-vlog. Okay. That time, ang gusto ng parents ko sa akin is magtrabaho ko. Tapos meron sa akin ino-offer yung tita ko sa Samsung. Oo. So struggling ako between yung yung impluwensya sa'yo na parang mag-vlog ako or magtrabaho. That day, interview ko sa Samsung. Oo. So, tas pinapapili na kung saan. Ano pinili mo? Kasama ko si Coach Mov. Ano pinili mo? Sabi ko, Coach, gawa na tayong channel ko. Ayun. Gawa akong channel ko. And for the first video na nilabas mo as Kim The Vibes, ano yung number ng views na una nalabas mo? Nasa around siya 200k ata. 200,000. Grabe. Yung time na yung vlog na yun, hindi pa planado yun. Oo. Kumbaga lang siya. Parang trip lang yun. Raw lang siya. Parang napanood ko yun, nasa kotse ka lang nasa van ka lang. So 200,000 ang unang video mo. Ilan ang subscribers ang pumasok sa'yo nun? Nung pagka-promote na sa akin ni Coach Mav, parang mga 3 hours ata 10k agad yung sobrang init ng Mavs nun. Sobrang init kasi yung diet talaga nun. Saka anything na gawin beyond his circle, lahat apektado. Saka nakilala naman ako nung tao makulit talaga. So, yun sila din yung influensya sa akin mag-vlog talaga. So, anong role mo sa Mavs nun? So, hindi naman talaga bukod sa pagtitrain, anong role mo talaga? Ikaw? Ako yung clown ng grupo talaga. Parang ako yung laruan nila. So, in-embrace ko yun. Yes. So, talagang hindi na ako into basketball side talaga na parang sinasabi ng mga tao, ba't ba nandyan sa Mavs? Hindi naman nagbabasketball yan. So, niyakap ko yung role na yun, which is sabi sa akin ni Coach Bob, yakapin ko yung role na yun. Kasi yun lang, ako lang yung ganun ikaw lang naman talaga yung ganun. And at the same time, talented ka rin talaga mag-basketball. Not diba? much. Yan, gusto mo yan Gusto mo nakakarinig ng ganyan So, yung basketball yan. So, ikaw yung parang comedy. Actually, nung na-meet ko talaga si Kim, for me, he's the reason kung bakit balance yung ginagawa namin dun sa grupo na yun. Yes. Kasi, it's gonna be boring if it's gonna be all serious and stuff, kung puro trabaho, puro basketball, 'di ba? Si Kim yung nagdadala ng flavor ng
tawanan, good vibes. 'Di ba? Ikaw yung nagdala nun sa ganun sa klase sa grupo. So anyway, going back tayo ulit Before pandemic, nawala ka sa Mavs. Oo. Anong ginawa mo? Nagtayo ka ng negosyo. Milk teats. Milk tea pala, milk tea, sorry. Milk tea. Nagtayo ka ng milk tea. Nagtry kang mag-business. Pero what made you decide na magne-negosyo ako? After ko mag-vlog, nagpahinga ka konti kay coach. Tas nagnegosyo ka. Bakit napagtanto mo na parang magne-negosyo ako? Yung una ko kasing kinita sa YouTube nung sa pandemic na. Ang natira lang sa akin 500 pesos 500 pesos. Oo. Puta. Ano sabi mo? Puta, anong gagawin ko dito sa 500? So, ang ginawa ko noon, ang una-una kong ginawa, kasi meron naman akong subscribers sa supporters Ang ginawa ko, pinambili ko siya dun sa ukay-ukay ng mga damit. Okay. So, yung mga 100 pesos, binenta kong 300. Yun. Nabentahan mo rin ako niyan. Oo, nabenta. Di pa yan. Di ba yan? Ukay pa yun. So, nag-ukay-ukay ka, bumili, yung may 500 pesos ba, bumili ka ng mga damit, mga jacket, t-shirt, tas polo. Sa unang 500 pesos na ginastos mo, magkano kinita mo nun? 1-2. 1-2. So, naging, may 700 pesos ka na profit. So, tas yung 1-2 after nun, may nakita ko ng mga tie-dye na medyas kasi uso yun, no? Yung mga medyas Iniroll ko siya uli. Magkano naman naging kapital mo doon? Yung 1-2? Yung 1-2 nilahat ko. Oo. Kinapital ko na. Magkano kinita nun? Umano siya ng 2.5. Doble? 50%? 60%? Kasi yung medyas, kung di ako nagkakamali, ang nabibili ko siya ng 80 pesos, binebenta ko ng 200. Laki lang kita mo. Kasi nga, yung meron ako sa social media, yung influencer meron ako, syempre yung mga supporters ko, bibili yun. So bumili ka. Magkano pinakamalaking nahawakan mo doon sa pagre-resell? Kasama yung milk tea? Hindi, tapos na yung milk tea, di ba? Kasi yung milk tea, tinigil mo din yan Nagsabay ba yun? Hindi, yun nga, pagtapos ko nga, nag-apparel ako. Tapos yung mga naipon ko sa apparel, sa ako nag-milk tea. Okay. So, magkano yung kinita mo sa pagre-resell? Ng mga medyas? Oo. Guro, inabot ako ng mga 35. 35,000 From 500 to 35. Wow, malaki yun. Masipag ka pala. That time. Kasi ako lang Kasi ganun ako Yung ako lang Ako lang, bit-bit ko lang sarili ko. Oo. Okay. So, 500 pesos kumita ng 35,000 tapos nag-decide ka, magtatayo ako ng negosyo. Ito na yung milk tea. Milk tea. Magkano puhunan mo sa milk tea? Ang puhunan talaga sa milk tea is 19K. May mga kumbaga nagkama pa ako sa ganung idea doon sa mga kasama ko before. Yan, okay. So, 19,000 yung kapital mo sa Kami, magsama-sama kami, naghati-hati kami sa 19K. So parang corporation kayo. Parang mga magtotropa, nagsama-sama kayo ng pera. Kumbaga, magkano yung pinaka-kapital nun? 19K. Hindi, I mean yung buong nilabas nyo para doon sa milk tea. Kami, bawat isa. Bawat isa. So, divided by 5 yun So, mga gurma, 4-5. 4-5 each lang. 4-5 each lang. 35,000 yung hawak mo Saan napunta yung 30,000? Yan yung magandang tanong. So, wait lang. So, 4,500 yung nilabas mo, individually, ikaw. May natira kang 30,000. Saan napunta yung 30K? Sa luho. Kasi ang nangyayari sa akin nun, syempre, bit-bit ko sarili ko. So, decision ko sarili ko nun. So, weekly kami na sa Tagaytay nun. Wow. Nililibre ko naman yung mga friends ko sa family ko that time. So, nagtayo ka ng milk tea business. Ano nangyari sa milk tea? Lugi. Hindi, that time naman kasi, di ba, nung nagmi-milk na pandemic ako. Ba yun? Pandemic yun. Pandemic. So, yun yung time na pabalik na ako sa Mobs noon. So, hindi ko na siya naasikaso na parang, syempre, sa mga kasama ko na parang unfair naman. Sila yung nagpapakahirap tapos ako na sa Mobs, di ba? Pero ikaw yung nag-promote talaga ng milk tea na ako yung nag-promote. Tapos, ang sinabi ko, nag-decide na lang ako na bumukod na lang ako na kunin ko na lang yung shares ko tapos kayo na magtuloy niya. So, would you say na napabayaan mo yung negosyo mo? Napabayaan ko naman. Kasi, ito we cannot blame others sa bagong opportunity. Tapos yung responsibility natin during that season, na sabi mo, hindi kasi dahil pumasok ako dito ulit kaya napabayaan ko. Hindi. Responsibility mo yun Yes. Kailangan, dala-dala mo pa rin yun. So, would you say na talaga napabayaan mo yung negosyo, na tinayo mo? Oo, napabayaan ko naman. Pero dahil kasi, baka ganito din yung mindset Dahil 4,500 din yung nilabas mo. Kaya parang hindi big deal sa'yo. Saka ang natutunan ko kasi dun, ang hirap pala kapag marami kayo sa negosyo. 5 kami. Yung kinikita ng negosyo nyo, kahit gano'ng kalaki, divided by 5 yun. Yeah. So, parang tayo ko, ang hirap din pala. Yun naman din kasi sa negosyo, dapat talaga,
pare-pares kayo ng trip, pare-pares kayo ng mindset, pare-pares kayo ng ano. Pag magkakaiba kayo ng desisyon, mahirap 'yun. Oo. 'Di ba? Saka ang hirap kapag pumasok ka ng negosyo tapos yung kasama mo is parang tropa mo rin, parang hirap din. Kasi nagkaroon din kami ng siguro kahit konti sama ng loob. Ganun. That time sabi ko sa kanila pag may sama ka ng loob, sabihin mo sa akin. Oo, 'di ba? Kasi be open lang kasi pag dapat ang business saka ang friendship, hiwalay yan. Kapag business lang. Walang samaan ng loob kapag may... sabihin mo sa sarili mo yan. Yun nga, yung sinasabi ko sa sarili ko. yun yung natutunan ko na sinabi nila sa akin. Yeah. Sinasabi ko lang ngayon dito para sa mga balak magnegosyo, matututo na sila. So talagang, ikaw, do you have regrets na sana finocus ko yung sarili ko dun sa milk tea? Baka sumabog yun baka naging... Diba? Kasi that time kasi nung pandemic, ang mga tao nasa bahay lang diba? So, ilang cups ng milk tea ang nabebenta mo sa isang araw? 100. 100? Magkano binibenta? 100. 100 pesos isang milk tea. Large na yon. Large na yan. Isang size lang ba kayo? Ang ginawa ko, large saka medium lang. Large Tapos, saka medium. Ang ginawa ko, ang parang marketing strat ko, yung medium 90, yung large 100. Para isipin ng tao, large na lang bilhin natin. Para kasi 10 piso na lang Tapos ang cups na binili ko, sobrang daming large, tapos konti lang medium. So Kim, madiskarte ka naman. Di ba madiskarte ka Kaya mong bumenta ng 100 cups of milk tea a day. Bakit di mo siya pinagpatuloy? Kumbaga na parang sabihin natin, guro yung milk tea, medyo bumaba na rin yung niya Kasi syempre, kailangan na ng bagong flavor. Tapos, ang nagustuhan ng mga tao ngayon naman, kape. Di ba? So, sabi ko, parang kung magbi-milk tea ako ngayon, parang wala naman ako maisip na bagong gimmick So, dun sa time na nakabenta ka ng 100 cups of milk tea, ano yung pinakamababang na benta mo? Ilan? Wala? Pinakamababa, 30 cups. Malaki pa rin yun. Diba? So, very promising pa rin talaga yung business na yun. Diba? So, anyway, fast forward tayo, bumalik ka sa Mavs, yun, nagbebenta ka pa rin ng medyas na. Ayun, inuubos ko na lang yun that time. Kasi yun yung mga sobra on stock. Inuubos ko na lang. Magkano mo binenta sa akin yung socks mo? Kung naalala mo. Ako, naalala ko pa kung magkano 250. Ayaw ka. Tapos sa iba, 150, 200. Nabili ko ng 80. Binenta sa akin 250. Tubong lugaw. Grabe. Diba? So anyway, nag-business ka pa rin ng inubos mo yung stocks mo, nawala yung milk tea sa'yo, tapos nag-mavs ka. And then, ano na yung ginawa mo nun? Yun nag-focus na lang ako dun sa pag-vlog, which is... Bumalik ka sa pag-vlog. Yun naman talaga yung saan ako nagsimula. At yung dahil lang bakit di ako nagtrabaho sa sa So pinili mo talaga yung pag-vlog? Yes. Opo. Na-enjoy ko yung na-enjoy ko yung part na alam mo yung napagpasaya ka ng tao. Kasi that time ang trip ko lang talaga kami lang Kumbaga kayo lang napapasaya ko Kasi hindi ko namamalayan may mga nagbe-message sa akin mga OFW na parang naitawid mo ako sa depression na dahil sa pag-note ko ng vlog nyo na napapasaya mo ako parang ganun. Totoo naman yun kasi marami ka talaga napasaya. Noong mga times na talagang puro ka, napapanood ko yung mabs nun dati na naliligo ka sa poso, na nakabrief, tapos, di ba, na hinuhubaran ka ng, meron mga times na experience ko yun, nakita ko yun na nasa swimming pool kami, tatanggalan ng brief si Kim, tapos itatapon sa loob. Makikita mo yung si Tarzan. Kita mo si Goku. Anyway, with, di ba, sabi nga, you embrace that, di ba, na ikaw yung komedyante. Was there a point, let's go to the more on the serious side, no? Was there a point in your life na, syempre, ikaw yung parang clown, ikaw yung laging binubuli, ikaw yung laging pinagtitripan, ikaw din yung nantitrip lagi. Was there a time in your life na parang, pagod na ako, parang, eto na lang ba? Parang, lagi na lang ako hindi sineseryoso ng mga tao. Was there a point of your life na experience mo yun or naisip mo yun? Oo naman. Kasi kumbaga, ang ine-expect ko pag sa vlogs, di ba, tayo lang nagaganunan, tayo lang nagagaguan. So, pati pala pag sa labas, off-cam, nagagano na rin, kumbaga di ako nire-respeto ng mga tao, kumbaga. Meron bang fans na binastos ka na? Meron. Sinuntok ako sa tiyan. Sabi niya, uy, parang ganun, tapos pa-picture. Talaga? Oo, sinuntok ako sa tiyan. Tapos meron pa iba, nang babatok. Tapos meron pa one time, nakakap ako, hinugot yung cup ko, tapos tinatago. Ano na feel mo nun? Parang talagang nabastos ako ng sobra. Kumbaga parang, ito bang ginagawa ko is para mag-gain ko yung respect nila o para mabastos ako in public? Parang,
Kahit nung dumadayo-dayo pa kami, ganun talaga. Oo. Dumating ba sa point na parang habang syempre na-experience mo yung ganun, batukan ka, ganun. Tapos on-cam, ganun pa rin yung role mo. Tapos off-cam, ganun pa rin yung role mo. Tapos laging ganun. Non-stop. Naisip mo ba tumigil? Parang, ayoko na. Dumating ako sa point na ganyan na parang di na ako nire-respeto. Kasi may mga nilulook up ako ng mga comedian naman sila, pero pag sa public, parang karespeto sila. Kumbaga yun yung mga nilulook up ko which is hindi nag-match dun sa gusto kong mangyari sa akin, na pati pala sa public nagaganon ako. So anong lesson sa'yo nung, syempre, alam ko ngayon, mas kung ma-i-assess mo yung sarili mo sa naramdaman mo, sa na-experience mo, ma-assess mo, ano yung learnings mo doon? Ano yung parang masasabi mo sa sarili mo na dapat pala mas inano ko yung sarili ko, nilagyan ko ng boundaries. Oo. 'Di ba? Ang sigurong learnings ko doon is kahit yung ginagawa ko is kalokohan, dapat kapag sa public, dapat yung karespeto ka. Kumbaga, ang nasa utak ko kasi noon, kung ano ako off-cam, kung ano on-cam, dapat ganun din ang off-cam. Which is, kumbaga, masama rin yung kinalabasan. So, dapat kapag off-cam, dapat yung karespeto ka. Ang unang-una kong dyan is yung tinuro mo nga sa akin. Kasi di talaga ako marunong manamit nun Kumbaga, wala akong pakialam sa damit ko So, para respetuhin ako ng tao, dapat, malinis ako tignan. Presentable. Presentable ako tignan. So, yun yung ininvestan ko talaga, yung mga gamit ko. Napasobra lang ba? Napasobra talaga na sobra. Yung imbes na ipangkakain ko, titignan ko lang yung sapatos ko, okay lang yan. Maganda naman yung sapatos ko. Pero alam mo, nakaka-amaze lang When I started doing phenomenal sharing, I think si Kim yung pinakamaraming na-receive na sapatos sa mga fans. How many pairs na na-receive mo from my end? 21 pairs. At yung mga sapatos na yun, hindi mura. Hindi siya biro. Nabigyan ka ng Starfish. Panda. Ano pa? Court Purple. Taxi. Court Purple. Court Purple. Ano pa? Ano yung pinakamahal na nabigay sa'yo? Nagkaroon ka rin ng Drew na jacket. Ayun, Drew na jacket. Yun yung siguro yung pinakamahal ko yung Starfish. Starfish. Magkano yung Starfish? 18 that time. 18,000 yun at that time. Nagkaroon ka nun. So, na-addict ka rin sa sapatos? Sobra. Kumbaga sa akin dati naman, sino nag-influensya mo nun? Ikaw. Dati kasi yung mga sapatos ko, basketball shoes lang. Tapos yung mga pamorma ko, Vans lang, ganyan. Tapos lagi mo ako sinisita nun, di ba? Kim, sipin mo yung suot ko nun. Ano ba yung suot ko nun? Ano yun? Yung doble-doble yung ano? Kulay blue yun Hindi ko na. Basta shoes siya na peke. Tapos napansin mong peke nga. Kim, ano ba yung suot mo? Ayun, di pala. Yeezy Boost pala yung suot ko that time na peke. Yeezy Boost. Oo, nakita-alala ko yun. Tapos nadayo tayo, di ba? Tapos sabi ko, kaya din ako may sapatos ko. Sabi mo sa akin, Kim, peke yan. Kumbaga, di ba? Parang di in-expect ko na, ayun, peke. Pero as much as I want to talk about sneakers right now, but I feel like there's something in this conversation na matututunan, and also to you Parang kasi si Kim is still on the process right now, still looking or still finding his ways, or you're still looking for ano ba talaga yung para sa'yo, ano yung parang dapat mong gawin, di ba? Ano sa tingin mo, Kim, like with all the experiences, lahat na napagdaanan mo, hindi ka naman, kasi ako totally, si Kim pag naglakad sa kalye, maraming papapicture kay Kim. Di ba? Marami nakakakilala sa'yo. And you have given good laugh to a lot of people. Sabi mo nga, mayroong mga taong na natawid mo sa anxiety. Now, I think it's your season right now to really focus on yourself. Yeah. Kasi syempre, sabi nga ng nanay ko dati, kung hindi mo kayang tulungan mo na yung sarili mo, huwag ka muna tumulong sa iba. Tulungan mo muna yung sarili mo. Yeah. 'Di ba? Help yourself first before you can help others. And I think, nandito ka na sa season ikaw sabi mo ngayon, diba, bit-bit mo na sarili mong itlog. Di ba? Ano yung mga ginagawa mo ngayon, Kim, na sa tingin mo, kasi, syempre, yun na yung direction mo, di ba? Gusto mo maging negosyante, gusto mong umangat sa buhay, gusto mo magkaroon ng maraming savings, pera, magawa mo yung gusto mo. Ano yung ginagawa mo ngayon? Ayan. Yeah. Ano yung mga steps na ginagawa mo ngayon towards that goal? Siyempre, since doon na humiwalay na ako doon sa grupo, siyempre, ako na nga talaga mag-isa. So, basically, start from zero ko. So, pati budget ko, start from zero. Siguro, nandun naman din yung ano. Pero kasi ngayon, ang ginagawa ko ngayon, basketball. Kumbaga, yung gusto ko talaga dati pa Basketball na
Yung dumadayo ba, yung basketball entertainment, hindi siya seryoso. Ano ba yung gustong-gusto mong gawin? Like, what's really the things that you wanna do for yourself? Like, bukod sa pagbabasketball? Gusto ko mag-artista. Yeah. No, why not? Why not, di ba? Maraming ang komedyante. Kasi mahilig ako manood ng sitcom eh. So, gusto ko one day nandun ako. Kasi sa sitcom... Old soul ka no, na komedyante. Oo, kasi sa sitcom kasi, pwede kang mag-adlib-adlib ng kahit wala sa script, pwede mo sabihin. So, yun yung gusto ko mangyari. Kasi, aminado ako pag, kunyari, may binibigay sa akin na scripted na scene, medyo bobo ko dun eh. Magaling ako sa mga adlib-adlib, yung mga spontaneous yan. Pero I think in time, pag yan na yung ginagawa mo, matututunan mo na rin yun eh. Diba? So anyway, eto Kim, nagnegosyo ka ngayon, naglabas ka ng merch. Nag-consign ako sa'yo. Nag-consign ka sa akin. But anyway, ngayon, I think excited ka with the direction na meron ka ngayon. Kasi syempre may nag-open up na naman sa'yo ng bagong opportunity. I think papasok ka sa sana makapasok ka sa isang management. Kung hindi man yun, mabigyan ng ibang opportunity sa iba. Looking forward ka doon? Yes, looking forward. Saka nire-ready ko na yung sarili ko. Tapos nanonood-nood na rin ako ng mga yung mga comedy na para baka may mapulot or bagong idea, bagong joke. Ganun. Yeah. And I think ang mapapayo ko lang sa'yo, siguro, direkta. Ang papapayo ko sa'yo, if ever you get into that industry, na makapasok ka sa pag-aartista, I think this time talagang seryosohin mo na. Diba? Sa tingin mo, anong kailangan mong gawin? Na pag kunyari, okay, ito na, nabigyan ka na ng kontrata, nakapag-sign up ka na, bigyan ka ng projects, para mo masusustain yan? Siguro, di ko nagagawin yung mga unnecessary na mga gawain like, syempre, may ligaw pumarty. So, hindi naman. Kasi yung in-interview mo dito last time, kasama ko na. Gigising ka, parang alien na tuyot eh. Syempre, yung makaka-apekto sa gagawin kong trabaho, tatanggalin ko na. Kasi, sa sa buhay naman, kapag malaki yung pangarap mo, mahirap yung proseso. Yeah. So dapat yun yung i-focus mo yung proseso. Yung proseso. Oo. Sa proseso, kapag hinaluan mo ng kabulastugan, medyo matatagalan or mawawala yung pangarap mo. So dapat malinis. Okay. So what would you say to the people na syempre season, 'di ba? Season ng Mavs, season ng Milk Tea, season ng trabaho sa Geely. Would you want to say something to those people na grateful ka na mga nakasama mo in the past years? Sobrang grateful ako kasi wala naman din ako sa kinakatayan ko ngayon kung wala rin yung mga taong Sino tong mga taong ito? Yan, si Coach Mav. Siyempre, number 1, Coach Mav. Si Kit. Ikaw. Family ko. Tapos mga other friends ko. Ngayon, ang mga kasama ngayon, sila Boss J. Yan pare. Sobrang sobrang talagang alagaan mo rin yun. Kasi ako, it's so it's a privilege that we are surrounded with these people na sabi ko nga sa'yo, with influence, with wisdom. And I think you should take advantage of that. Na talagang kailangan may matutunan. It's okay to have fun. I mean, having fun is part of our life. Saka pag tumatanda ka, talagang kumukonti na rin yung mga kaibigan mo. Pero yung konti na yun yung tutulong sa'yo paangat, which is yung meron ako ngayong kaibigan. Sila. Ikaw, marami kang naging kaibigan eh. Di ba? Marami kang circle of friends. Sobrang dami. Masasabi mo ba sa akin ngayon na importanteng piliin mo talaga yung mga taong na makakasama mo? Lalo-lalo na ngayon. Ulit? Ayop ka. Hindi, marami ka nakasamang tao eh. Iba't-iba di ba? Yeah. Kunyari, sa YouTube, sa Milk Tea, sa Geely, mga barkada mo sa bahay, sa village mo. Ngayon, sa point ng buhay mo, di ba? Masasabi mo ba sa akin na dapat importanteng piliin mo ngayon yung mga makakasama mo? Or yung mga sa circle mo ngayon? Importante ba yun? Importante yun, kuya. Kasi isa sila sa mga nasasandala mo kapag may problema ka or what, di ba? Kasi hindi naman din, most of the time, hindi mo rin naman makakasama rin yung family mo eh. Kumbaga, mayroon time din na kasama mo yung mga kaibigan mo. So, i-cherish mo lang sila. Kumbaga, tawag dito, hindi naman sila, parang naiiyak ka. Hindi isipin ko tumutulong. Nabubulol ako eh. Hindi ko rin sabihin ko. Pero importante sila sa buhay mo kasi
di naman din pero yung kung ba't sila sumasama sa hindi rin naman dahil ano ka or what. Kumbaga, gusto ka lang nila kasama. Yun. Oo. Wala. Puta, layo ata ng sagot ko ha. So, importante? Importante. Importante. Basta importante. Kasi meron na dumating sa time ko, ito lang nung mga siguro 2 months ago. Go ahead. Dumating ako sa part ng buhay ko na syempre, nalulungkot din naman ako eh. Kumbaga, meron akong isang kaibigan. Paano malungkot yung game? Nasa sasakyan kami. Parang, natatanong ko na yung sarili ko, parang may kwentang tao pa ba ako? May kwenta pa ba ako sa mundong to? Ganyan. Kasi syempre ako, parang that time. Tanong mo yan sa sarili mo? Oo, syempre. Wala, yung source of income ko mahina na. Yung social media ko, pababa na. Hanggang ngayon, pababa na. So, kumbaga, sinabi ko rin naman sa mama ko na parang tanggap ko na siguro palaos na ako or what. Sabi ko, tas yun nga, dumating na sa time na tinatanong ko sa sarili ko kung may kwenta pa ba ako. So, sabi niya sa akin, tinanong muna niya ako. Ng mami mo? Hindi, yung kaibigan ko. Ano kaibigan mo? Kim, tanongin kita, sa isang araw, ilan yung napapasaya mong tao? Sabi ko, madami naman. Yung madaming tao na yun, Kim, sabihin may nagawa na akong tama. Or yung ginawa ko na yun, hindi yun basta-basta. Kumbaga, gift yun sa akin na may napapasaya akong tao. Kahit isa lang yung taong napapasaya mo sa isang araw, may kwenta, sabi niya sa akin. So, sabi ko, nga, no? Parang, so yun yung ko, daily goals ko. Sa isang araw, dapat meron akong napapasaya kahit isa. Ano naman ang goal mo sa sarili mo this time? This time, siguro, dapat gumising na ako nang hindi ko na iniisip yung pera. Yeah. Di ko na pinoproblema na magpapadala ako kay Papa, magbabayad kami ng upa. Gusto ko makabili kami ng sariling bahay, makabili akong kotse. Kasi yung sinasama kong grupo ngayon, yung sa G-Channel, lahat yun nakakotse. Ako lang yung naka-helmet doon, tapos blue yung helmet. Joyride Wala namang masama doon. Wala namang masama. Kasi kumbaga, syempre, parte ng proseso yun yung paghihirapan mo talaga So, goal ko na, kunyari, pag meron akong pupuntahan, hindi na ako magbubook. Bubuksan ko lang yung pinto, mag-drive na ako. Yes. So, gusto mo magkaroon ng sariling sasakyan, gusto mo magkaroon ng savings, gusto mo gumising na hindi mo na po problemahin ng pera. Okay. At least, nakausap natin si And you know, I think, ito yung summarize ko sa napag-usapan natin, no? I think you have missed a lot of opportunities. Yes. That sana na-maximize mo. But, there's also, I know a lot of people would, siguro maraming makaka-relate dito kasi maraming tao. Ako din in the past experiences ko, marami din ako miss opportunities. Pero, ang number 1 ginawa ko, ginalingan ko. Hindi ako tumigil. Para si Boss J, di ba? Boss J, ginalingan niya. Kahit maraming struggles, maraming challenges, pero ginalingan niya. So, I think, this time, talagang, kasi magaling ka naman talaga You just don't know kung paano mo siya mamamaximize. Yes. Diba? Saka ang importante dito, kasi madali magsimula na isang bagay, ang pinakamahirap, paano mag-sustain. Diba? Yan yung pinakamahirap. Saka mamahalin mo talaga kung ano na yung ginagawa mo, whether you like it or not. Yun na yun. Diba? Kahit mahirap, kahit nagkakasakit ka, kahit nawawala ka ng time sa social life mo, you have to make all those sacrifices para marating mo yung goal mo. At pag narating mo na yung goal mo, tulad nung kay Boss J nung last episode natin, ngayon niya na-i-enjoy yung fruit of his labor. Saka pag mas malaking pangarap, mas malaking sakripisyo. So, yun ang kailangan mong gawin. If may pumasok sa'yo na opportunity ngayon, you have to maximize it. Yes. To the fullest of his potential. Kailangan yung talagang nasagad mo talaga na parang na-squeeze mo yung lemon, na-squeeze mo lahat. And marami makaka-relate niyan kasi I know a lot of people are still waiting for that opportunity. Baka pero na-overlap niyo Baka namimiss niya parang, ay, dumaan sa akin, sayang. Dapat pala yun na pa yung para sa'yo. Naman. So, yun lang. Anong mapapaya mo ngayon, Kim, sa mga taong in the same situation na tulad mo? Kasi sa akin, yung opportunities kasi, walang tigil ang opportunities. Thousands of opportunities yan Hindi mo kailangan buksan lahat kahit anong gusto mo sa isang bagay, hindi mo kailangan buksan lahat kasi ang nangyari sa akin, binuksan ko lahat. Tapos nalito ako saan ako pupunta. Tapos ito ngayon, walang mapuntahan. Di ba? So siguro focus ka lang sa ginagawa mo. Malugi ka man or mag-succeed ka, tuloy mo lang. Basta gusto mo at pangarap mo yun, yun lang naman. Kumbaga, saka pray ka lang. Bago ka mag-desisyon, mag-pray ka.
kapag may natanggap kang maganda, pray ka. Kapag may nangyari sa yung di okay, pray ka. Just always pray. Yan. Saka wag mo sisisihin ang sarili mo na kung bakit ganyan ka ngayon. I think that's the last thing that you want to do to yourself, to accept that you're a loser. Because you're not. Diba? Pero once you accepted na parang, wala na, ito na. Doon masabi na talagang wala na. Diba? So, keep on going, Kim. Sana sa pagbalik mo dito sa podcast natin, dito sa Flip Talk, meron ka ng talagang, yun? Basta pag... Para sa'yo, don't do it for others. Do it for yourself. Goal ko, kapag nag-usap tayo ulit, nakakotse na pupunta dito. Yeah. Baka gamit mo yung kay Boss Jay. Hindi, gamit kayo sa'yo. So anyway, Kim, maraming salamat. Thank you Eden, for accepting this unplanned episode. And sana meron kang natutunan or nag-enjoy ka. At maraming salamat sa sharing mo sa episode na to. Anything you want to promote? Siguro ubusin nyo na yung merch kong tagal na. July ko siya ni-launch. November na. Wala pa rin. Hindi guys, if you guys wanna support Kim, saan nila mabibili ito? Sa meron kami Instagram na G-Vibe. G-Vibe. Magkano ba yun? 800. 800. Magsisale ka ata kasi Christmas na ngayon. Magkano nila mabibili yun? 795. 5 pesos discount. Hindi, abangan nyo guys. Siyempre, at shoutout din sa sa mga kaibigan ko dyan. Yan, sila Luke, sila Joey. Yeah. T-Rex Fam, Kate, I love you. Yan. Tapos bili ka na kayong t-shirt ko, please. Yan. Any, sa social media mo? Yan, follow nyo ako sa Instagram. It's _Kim, De Leon Kim. Sa Facebook, Kim De Leon. Sa TikTok, _De Leon Kim. And syempre sa YouTube. At bala ko na rin magbalik sa YouTube talaga. Kasi, syempre. Good luck and God bless. Yan ang masasabi ko. Ay, sumasakit ulo ni Miko. Anyway, alam mo, there's always a season for everyone, and I believe one day you will get yours. Diba? Huwag ka lang susuko, basta tuloy-tuloy ka lang yan. And yun lang guys, so maraming salamat. Thank you so much for joining us here at our episode. Sabi ko nga sa inyo, di ba, nakakatuwa. Hindi lang to puro talagang, itong episode na to, hindi sobrang seryoso. Pero I'm sure meron tayong natutunan at meron tayong mga narinig from Kim na huwag natin gawin. Huwag yan ang balaking gawin. Hindi. Ano na yan, inspirasyon si Kim, and one day, I know that he will get his time. Maraming salamat sa support niyo guys. Huwag niyo kalimutan mag-follow sa ating mga social media accounts. Of course, Flip Show Wipes natin is available on our Shopee account, on our Instagram, Facebook, and especially sa mga stores natin, Las Piñas and Tomas Morato. Abangan niyo pa yung mga gagawin natin business guys. Maraming salamat sa support niyo. Please subscribe to my YouTube channel at dito sa Facebook natin. Please i-click nyo na yung follow or yan, mag-subscribe na rin kayo dyan. Meron din subscription sa Facebook, di ba? Monthly, 69 pesos lang. Not bad, di ba? Subscribe na kayo, guys. Maraming salamat sa support nyo. This is Dane, and God bless you. I'll see you on the next episode.